Wa. Enjoy kita sa blessing sa Ginoo. Amen? Pero di kita kabalo magpasalamat. Basin hulaton pa nato mapriso ta bago ta magpasalamat. Dapat hindi amo sina, no? Okay, tindog ta palihog. I hope mga men, may mga next time, meron tayo mauna brad, magpasalamat kay Lord. Alright, 1 Corinthians, pagkipasok sa ating whiteboard, gamitin ko pong yung whiteboard natin. Chapter number 6, verse 19 and 20, 1 Corinthians chapter 6, 1 Corinthians chapter 6, verse 19 and 20. 1 Corinthians chapter 6, 19 and 20. Let's read all together. Ready, go. What? Know ye not that your body is the temple of the living Ghost, Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Amen. Let's pray. Our gracious and loving Lord, we thank Thee, we praise Thee, dear Father, for this opportunity that once again we can express our attitude, we can, Lord, study, we can gather, we can, Lord, meditate upon Thy holy word. It's my prayer, Lord, tonight, that You would speak to us and help us to learn something. Give us wisdom, Lord, na magamit namin para po maintindihan namin ang mga bagay. Knowing na, Lord, ang aming katawan ay naging templo na po ng Diyos at hindi na po namin ito pagmamay-ari. Rather, it is God's. So, help us, Father, that as you have stated in the Word of God, that we need to glorify God in our body. Help us that this body will be, Lord, will be an instrument na, Lord, magana po, Panginoon, ang iyong kalooban sa aming buhay. At sana ang aming katawan ito ay maging kalugod-lugod sa inyong harapan. Marami pong salamat and be with us today. In Christ's name, amen and amen. Now, Paul says in verse number 19, ito po ay kanyang instruction sa mga Corinthian believers. Address po niya. Kasi kahit po sila iligtas na, meron pa rin silang mga background na minsan nadadala pa rin nila. Kaya gi-remind sila ni Paul dito. As we all know, itong Corinthian believers, ito yung pinaka-carnal na church. Ito yung pinaka-worldly na mga Christian sa time ni Paul. And that is why constantly gina-remind po sila ni Paul. Kasi problematic po ito na church, the church of Corinth. And that is why verse number 18, sabi niya, flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body. But he that committeth fornication sinneth against his own body. So dito po, gi-emphasize ni Paul kung gaano po kahalaga at kasagrado ang katawan. Amen? Now, referring po ito sa physical na katawan. Na dahil po sila ay Christian, na dapat umiwas sila sa mga bagay na ito. Now, ano po yung fornication? Gagawa ng mga sexual activity outside sa marriage. Yung di pa kasal, ginagawa na sa mga taong hindi kasal. Okay? Which is karumal-dumal, abomination in the sight of the Lord. Kaya remind sila ni Paul, umiwas kayo sa fornication. Huwag niyong gawin ang iyong katawan na maging instrumento ng hindi maganda. At kayo po'y nagkasala, sabi ni Paul. Bakit po? Bakit gi-remind sila ni Paul na dapat maingat sila sa kanilang katawan? Dapat respetuhin nila ang kanilang katawan. Bakit sagrado ang katawan? Sabi ni Paul, verse 19, Did you ba alam, what know ye not? That your body is what? The temple.
Kung kayo ligtas na, ang katawan ninyo naging templo na ng Diyos. Banal na ang katawan ninyo. Kaya wag ninyong gawin, sabi ni Paul, ang mga bagay na yan. Naging templo ng banal na Espiritu, temple of the Holy Ghost, which is in you. The moment, kailan ka nagkaroon ng Holy Ghost? The moment, naligtas ka. The moment, nag-believe ka sa gospel, instantaneously, di mo naramdaman, di mo nakita, pero ang banal na Espiritu, nanahan sa iyo at sinilihan ka. Sabi ng Ephesians 1:13. Okay? Hindi lang nanahan ang Espiritu, but sinilihan ka pa. We are sealed by the Spirit. Kaya sabi niya, which is in you, which ye have of God. At dahil andyan ang banal na Espiritu, ang inyong katawan ay hindi na ninyo pagmamayari. Sabi ni Paul, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. Verse 20, for ye are bought with a price. Bakit hindi na kayo ang nagmamayari ng iyong katawan? Sapagkat binili na kayo ng napakahalaga na presyo. For ye are bought with a price. Amen. What price is that? The blood. It takes the blood. It takes life of Christ para mabili ka. Imagine ang amount gigamit, dugo. Buhay ni Kristo ang kapalit para bayaran ka mula sa kasalanan, para maligtas ka. Amen? You are bought with a price. Now, in response, anong response natin? Kasi binili ka na. Anong response natin bilang Christian? Ano? Andiyan sa verse 20, anong sagot? Andiyan. Therefore, glorify where? God in your body. He did not say, glorify God in your money. He never said, glorify God in your wealth. Glorify God in your career. No. But he said, glorify God in your body. Remember that, in your body. Paul is emphasizing the importance of the body, the sacredness of the body, the holiness of the body. Because it takes the blood of Christ to purchase you, to redeem you. And in response, we were required to glorify your body in the Lord. Why? And in your spirit, which are God's, possessive noun, God's, sapagkat pagmamayari na ng Diyos. Maraming mga tao ngayon, mga even young people, mahilig na magpapatato ng katawan. Don't you know, that is demonic, no? That is ungodly. Yung mga tao lang nagpapatato, yung mga walang nakakilala sa Diyos, yung mga tao na ginagawa nilang art. Art man ito, pastor. Anong art? Art yan sa mga taong baliktad ang utak. Pero sa taong matino, sabi ng Bible, avoid any print of your bodies. Back in Old Testament, pinagbawal na po lagyan ng tatak ang mga katawan natin. Basahin mong Exodus. Merong specific pinakaman dyan na huwag mong gawan ng tatak ang iyong katawan. And in this concept sa New Testament, maliwanag po, wala mang specific dyan, pastor, tato. Saan ba makikita ang tato? The concept is there. Sabi niya, glorify God in your body. Why? Because your body becomes the temple of the Holy Ghost. Yun ang concept doon, yung idea. Di mo na kailangan magkaroon ng saan ba ang bawal ang tato sa katawan. The fact na andyan ang Holy Spirit sa katawan mo, enough na yun na mag-remind sa'yo na dapat mahalin mo ang katawan mo, alagaan mo yung katawan mo. Amen? So sana walang mga babae, mga lalaki, yan, lagay-lagay pa dito sa likod, pabaklis-baklis pa. Proud ka pa. Ano yan? Kulang ka sa pansin? Para mapansin ka? Kaluoy naman sa imo, kulang ka sa pansin. Ang Kristohano, hindi tayo nandito para magpapansin. Nandito tayo to please the Lord. Doon tayo dapat magpapansin kay Lord. Amen. So dapat number 1, ano ang believer's life? Number 1, has a purpose.
has a purpose. Philippians chapter 1, verse 21. Philippians 1:21. Anong sabi ni Paul? Apostle Paul says, in verse number 21, "For to me," that is Paul, me, refer to Paul, "for to me to live is Christ, and to die is gain." Okay? What's Paul's purpose? Is to live for Christ. That is his ultimate goal. To live for Christ. Mamuhay para kay Kristo. Ang mindset ng mga mundo ngayon, ang mindset ng mga hindi mananampalataya, mamuhay sa sarili. Live for self. Live to enjoy life. Live to the fullest. Masyadong selfish. Masyadong self-centered ang tao ngayon. More on self. Self-enjoyment, self-excitement, more on self, more self-exaltation. Si self ang maitaas. Pero si Paul baliktad. Sabi niya, to live for Christ. At to live for Christ, mga kapatid, is what? In expense sa sarili mong comfort. To live for Christ means willing kang to suffer. To live for Christ means requires self-denial. Nakalimutan mo yung sarili mo, kalimutan mo kung sino ka. Ang self-entitlement mo, kundi ang tinataas mo si Kristo. Ang sarili mo, pinabababa mo. Hindi more on self. Who is Paul, by the way? Pharisee siya, napakatalinong tao. No? Tingnan mo dyan ang kanyang credential, pero nung naligtas si Paul, sabi niya, to live for Christ. When in fact, sabi niya, and to die is what? Is gain. Para sa kanya, ang mamatay para kay Kristo ay hindi po kawalan. Hindi po malas. Hindi po lugi, mga kapatid. Bagkos ito ay ginamit niya ang term ng sa mga business ba? Profit, gain, benepisyo. Profitable ang mamatay para kay Kristo, para sa Kanya. Malaking karangalan para sa Kanya. Ang mamatay para kay Kristo. Amen? Meron ba tayong ganong concept? Meron ba tayong ganong feeling ba? Na willing kang mag-suffer para kay Lord? Na kahit ibas ka, kahit yung mga friend mo, tatalikod sa'yo, iiwan sa'yo dahil sa pananampalataya mo, dahil sa conviction mo, willing ka bang tatayo para sa Panginoon? Willing mo bang ipaglaban ang Panginoon mo? Si Paul handang mamatay. Mga tao ngayon, handang mamatay sa material na bagay. Handang mamatay para sa career. Handang magpagamatay para lang sa pag-aaral. Hindi po masama. Kapatid, pero kung di na balansi ang buhay mo, I tell you, sayang ang buhay mo. Mali ang motivation mo sa buhay. Mali ang perspective mo sa buhay. Dapat katulad tayo kay Paul, mga kapatid, na di bali na mag-suffer siya, di bali na mawalan siya, kundi, mga kapatid, ang kanya ay ma-please niya ang Panginoon. To live for Christ. To live for Christ. Ngayon, ang mga tao, tatalikuran si Kristo para dito. Pero si Paul, lahat na karangyaan, lahat na comfort, lahat na popularity, prestige, tinalikuran ni Paul para kay Kristo. Amen? Mahirap yun, kapatid. Hindi biro yung ginawa ni Paul. Kung istadihan mo ang biography ni Paul, Apostle Paul. Pero makita natin, mga kapatid. No? Ano dapat? May purpose ang ating buhay. Niligtas ka dahil may purpose si Lord para sa iyo. May dahilan. Anong sabi po ni King Solomon? Ecclesiastes chapter 12. Ecclesiastes chapter 12. Look at verse number 13. Ecclesiastes chapter 12, verse 13.
Let's read all together, please. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Notice the word, fear God. Number one, that is our duty. Magkaroon sana tayo ng takot ng Diyos. Amen, Christians? Ano po bang ibig sabihin ng takot ng Diyos? Yung kahit hindi ka nire-remind, hindi ka, walang sumisita sa iyo, walang nagbabantay sa iyo, may takot ka gumawa ng kasalanan. Sapagkat alam mo na may Diyos na nakatingin. And one day in heaven, there will be a judgment day sa lahat na ating ginagawa. Okay? Ito dapat ang magkaroon sa atin ng caution na huwag tayong gagawa sapagkat meron tayong takot sa Diyos. Fear God. Sabi ni, magkaroon kayo ng takot ng Diyos. And secondly, keep His commandments. Susundin natin ang kanyang mga sugo, mga utos. And that is the whole duty of man. Sabi po ni King Solomon. Sapagkat, bakit? Bakit magkaroon tayo ng fear of God? Bakit tayo susunod sa kanyang kautusan? Verse 14, for God, ito yung dahilan, for God shall bring every work into what? Judgment. Tandaan nyo, ay judgment po. With every secret thing. Tandaan nyo, lahat ng mga sikreto na di alam ng pastor, di alam ng tao, di alam ng membro, pero alam ng Diyos. Walang naitatago sa Diyos. Walang bagay na hindi alam ng Diyos. Alam niya lahat. Amen. Alam niya ginagawa mo. Alam niya ang sikreto mo. At yung sikreto na yan, sabi niya, whether it be good or whether it be evil. Siguro hindi alam ng pastor, hindi alam ng mama mo, papa mong ginagawa mo, batandaan mo may Diyos nakakaalam. At doon ka dapat matakot, hindi lang sa pastor. Hindi lang sa membro. Hindi lang sa teacher mo. Higit lalo sa Diyos. Amen. The purpose, may purpose tayo mga kapatid. And according to Titus chapter 2 verse 12, Titus 2:12, gi-challenge tayo dito. Sa sulat ni Apostle Paul, ano dapat mga kapatid? Verse number 12, teaching us that denying ungodliness, that means stay away, to refrain, to denounce ungodliness, hindi pagka-Diyos nun. Unworldly lust. Ito yung mga bagay na dapat nating iwasan. Ungodliness, unworldly lust. Instead, sabi ni Paul kay Titus, we should live what? Soberly, righteously, next, ungodly in this present world. Anong klaseng pag-live? Soberly. Yung mind natin stable. Sound mind. Okay? Ang soberly, opposite sa taong lasing. Ano ba ang taong lasing? Ang mind niya is what? Contaminated. Influenced by alcohol. Hindi siya makapag-isip ng tama, hindi siya makadesisyon ng tama. Yun ang taong lasing. Pero pag sober ka, ang tao, intact ang isip mo. Makadesisyon ka ng tama. Makaresponse ka ng tama. Yun ang gusto ni Paul. Na dapat mamuhay tayo ng ang isip natin. No? Tama. Tamang pag-iisip.
Mabinantayon, soberly. Alert. Next, righteously. Amen? Righteous. Hindi unrighteous, but righteously. Yung dapat ang gusto ng Diyos sa atin. In this what? Present world. Hindi ito na command after next to this world or after life. No, in this present world. Sa ngayon. Amen. Tanong, righteous ba tayo? Mga girls, makita ba sa pananamit ninyo na righteous kayo? Baka kapalda ka lang dito sa loob ng simbahan. Baka ganyan ang porma mo kay Wednesday ngayon. Ganyan ang suot mo dahil Sunday. Pero sa labas, grabe ka makashort. Di ka nahiya sa sarili mo? Anong akala mo sa palda, sa damit? Uniform? Suotin mo lang kung Wednesday? Ang modesty, suotin mo lang pag Sunday? Tapos sa pag ibang araw, grabe ka makapagtalon? Hindi yan ang righteous life. Righteously means all the time. 24 hours. Well, I understand kung uniform yan sa company uniform. Pero dapat pagdating sa bahay, dapat nakapalda ka na. Hello, amen? May isang membro doon sa Manolo Fortes kay Pastor Raul. Required sila, PE. Magpajama, mag-jogging pants. Ma'am, sorry ma'am. Di ako pwede magsuot ng pajama. Bakit? School uniform ito. Required kayo. Sorry ma'am. May conviction ako na hindi kami pwedeng magsuot ng pajama o jogging pants. May belief kami. Baptist ako ma'am, Christian ako. Tapos bawal yan sa amin. Nung una, ayaw ng teacher. Bakit yung iba pwede? May mga Baptist pwede. Ma'am, conviction ko po ito. Bawal po. Basta never ako pwedeng mag-jogging pants. O nag-stand siya. And praise the Lord. Pagbigyan. Sa lahat nag-PE, siya lang kapalda. Amen? Kasi nag-stand. Kung di ka magsabi, bawal yan. Conviction ko ito, ma'am. Ito yung aking paniniwala. Ito yung nasa Bible. Hindi dahil Baptist ako. No. It's about biblical conviction. Pero kung Kristohanon, kayang people ka nga daw jellyfish man, kung diyan ron sa balod, dito man upod-upod, kung diri man ihaboy sa balod, sige man. Paano ka mangin testimony? Amen? Righteously. At ang righteousness dapat manner of life natin. Saan man tayo dapat righteous? Sa eskwelahan ka man, sa tindahan ka man, sa business ka man. Kahit saan, sa opisina, sa simbahan, dapat makita ang righteousness ng Panginoon. Members, wala ko kasunod-sunod sa inyo. Pero alam ng Diyos. Godly. Okay? In this, what? Present world. Ngayon, napakaganda kung lahat tayo ng mga Kristiyano namuhay ng soberly, righteously, and godly in this present world. Amen. What does it mean to live for Christ? To live for Christ, mga kapatid, is also that means worshiping Him, serving Him, and obeying Him. Hindi mo pwedeng mag-live for Christ ka tapos wala ka simba-simba. Hindi mo pwedeng sabihin to live for Christ tapos wala ka ga-serve sa Kanya. Hindi pwedeng to live for Christ wala ka ga-obey sa Kanya. Hindi pwede yun. Pag sinabing to live for Christ, you worship God, you are serving God, and you are obeying God. May kasabihan tayo,
Real salvation produces works or good works. Real salvation produces good works. But good works doesn't produce salvation. Ang tunay na kaligtasan, magdudulot, magbubunga ng mabuting gawa. Subalit ang mabuting gawa ay hindi po magdudulot ng kaligtasan. Magkaiba po yun. Sa madaling sabi, ang tunay na ligtas na tao ay automatic, magproproduce po siya ng good works. Hindi pwede mga kapatid, na ligtas ka, wala kang good works. Isip mo lang yon. Automatic po yan, kapatid. You cannot separate good works with salvation. Amen? Hindi pwede hiwalay. Purpose. Not only that, but also, ano pa? Ang believer's life. It has also a pattern. Not only believer's life has a purpose, but also it has a pattern. Chapter 2, Book of Philippians. Book of Philippians, chapter 2. Philippians chapter 2. Look at verse 5. Philippians 2:5. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Paul says, let this mind be in you. Sino ang gikot niya na pattern? Si Jesus Christ. Na sana itong pag-iisip na ito ay nasa inyo, na kung saan na kay Kristo din. Ano po ba? Okay? Anong ginawa ni Kristo? Verse number 6, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Bagamat siya po'y Diyos, pero hindi po siya naging, o katulad sa Diyos, o hindi niya nung nasa mundo siya, equal with God. Pero anong ginawa ni Kristo? Verse 7, but made himself of no reputation. Made himself of no reputation. Sipin mo yan. Nawala yung kanyang reputation as God. Ano pa? And took upon him the form of a servant. Took upon him the form of a servant. Not the form of a wealthy man. Not a form of engineer. Not a form of a teacher or doctor or lawyer. But anong pagka-describe sa kanya? And took upon him the form of a servant. What is servant? The lowest position ng isang tao sa mundo. Wala na pong pinakamababa pa na posisyon ng tao sa mundo kundi ang servant. Amen? Pero ganun po si Kristo. He took the form of a servant. Verse number 8, and being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Anong pattern? Anong pattern na dapat nating i-adapt kay Christ? The pattern about humility. He humbled himself. Diyos siya, pero nagpakumbaba. Diyos siya, pero naging servant para sa iyo at para sa akin. Amen. But made himself of no reputation. Imagine mo mga kapatid. Pwede niyang patayin yung mga tao kung gusto niya. Yung mga taong nanglait sa kanya, yung mga tao na inalipusta siya, pwede niyang patayin. Pwede siyang mag-command ng angel para yung mga tao na inuusig siya. Pwede niya sa isang salita lang. Pero tingnan mo yung pagiging humble ng ating Panginoong Hesus. Never mong makita, nag-retaliate siya kahit kasalanan. In fact, even in the cross, sabi niya, Father, forgive them, for they knew not what they do. Even to the last breath of His life,
ang kanyang prayer pa rin na ang tao ay, mga kapatid, patawarin po sila. So sana makita sa atin ang tunay na humility. Yes, may nanglait sa atin. Yes, may mga ayaw sa atin. Minsan, bansagan tayong mga hambugero, mga tikalon, kay save tayo. Minsan, ma-misunderstood tayo. Pero dapat, mga kapatid, maging mahinahon tayo. Dapat meek tayo. Amen? Sa pagdadrive, alam mo, kung wala kang pasensya, marami kang kalaban. Alam nyo, diyan tingnan nyo sa Manila, road rage. Nagsuntukan. Oh? Kuha ng tubo. Kuha ng baril. Oh. Bakit po? Walang pasensya. Oo. So tayo din, dapat marunong tayo magpakumbaba. Amen? Kahit sabihin natin, entitled tayo sa ating opinion, entitled tayo sa ating right, may karapatan tayo. Pero in Bible principle, gusto pa rin ng Diyos na tayo po ay maging mahinahon. Gawin nating pattern si Jesus Christ. Let this mind be in you, sabi ni Paul, which was also in Christ Jesus. Alam niyo, mahirap magpakumbaba? Yes or no? Kasi by nature, may ego tayo. By nature, mga kapatid, may pride tayo. At minsan, natatouch din po tayo. Oh. Mahirap, very struggling. Even ako, mga kapatid, myself, minsan mahirap din. Kasi nasa laman pa tayo. Pero pilitin natin na mapagpakumbaba. Pilitin natin na maging mahinahon. Ipag-pray natin sa Panginoon. No? Mahirap man, Brad, pero sikapin natin. Kung may mali tayo, marunong tayong mag-concede. Marunong tayong mag-amin. Kahit mahirap minsan magsabi ng sorry. Kahit mahirap minsan, oo, pastor, mali ko po yun. Oo, pastor, sorry po. Yun ang pinakamahirap na word, bigkasin, yung sorry po. Even sa mag-asawa sometimes. Amen. No, di ka mo kumporme eh. Pero tularan natin si Kristo. Gikot siya ni Paul, he humbled himself. Ano pa? Example, what is pattern? About obedience. Verse number 8 again. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Sa pagiging masunurin. Kahit sa kamatayan, willing siyang sumunod. Even the death of the cross. Pwede yung tanggihan ang cross. Pwede siyang hindi magpatuloy sa cross. Pero became obedient siya. Kasi yun po ang kalooban ng Diyos. Yun po ang gusto ng Ama para sa Kanya. At yun ang only paraan, mga kapatid, para po tayo maligtas. Kung hindi siya pupunta sa cross, wala tayong kaligtasan ngayon. Amen. Kaya dapat po sana maging obedient din po tayo. Hindi naman tayo kailangan pumunta ng cross, hindi na tayo magpasan ng cross, ginawa na po ni Kristo. Pero sa kanyang mga alituntunin, mga utos ng Diyos sa atin, dapat maging obedient sana tayo. Utos ni Lord, mag-midweek service tayo. Utos ni Lord, mag-attend ka sa prayer meeting. Utos ng Diyos na magbasa tayo ng Bible. Utos ng Diyos na magmanalangin tayo. Utos ng Diyos na mag-soul winning tayo. Ang tanong, sinusunod ba natin yan? Naging obedient ba tayo dyan? Mission. Nakarinig ka na ng mission. Yearly, nakarinig ka ng challenge ng mission. Magbigay sa mission, mag-offering sa mission. Mag-support tayo sa mga missionary. Mga pastors na pumupunta sa labas ng bansa para mag-share ng gospel. Tanong, nag-involve ka ba sa mission? Amen? Nagbibigay ka ba ng offering para sa mission? Hello, members? Marami tayong narinig na challenge about mission. Pero ang tanong, nag-response ba tayo?
sa kamad ni Lord na mag-involve sa mission. Useless ang Word of God, narinig lang natin. Tapos hindi natin ina-apply. Sana yung challenge na ating natanggap, pag-uwi natin, thank you Lord, salamat po sa message. Tulungan niyo po ako, mag-involve ako sa mission. O mag-i-increase ko pa ang aking mission offering. Para marami pang mga taong masave. Hindi man ako makasulwining. Hindi man ako maka-visitation siguro. Pero kahit diyan man lang sa mission offering, babawi ako. Like I said, there are 3 things tayo maka-involve sa word evangelism. Going, giving, and praying. Kung di ka maka-go, maka-give ka para sa mga taong mag-alis, magpunta sa ibang bansa. At pangatlo, mag-pray para sa kanila. Kumanya ng Panginoon sa atin. Obedience. Who is our pattern? The Lord Jesus Christ. Huwag tayong kukuha ng pattern sa mundo. Amen? Ha? Mga young people, huwag kayong kukuha ng style sa mundo. Anong gupit sa mundo ngayon? Butang kurit-kurit. Kurit-kurit. Christian man, apil-apil man, kurit-kuritan man diri. Tama ba yan? Pag gupit-gupit ka, tapos may kurit-kurit diri? Anong feeling mo? Feeling gwapo? Feeling mo lang na? Pero ang totoo, pangit ka. Huwag ka magpadala sa feeling. Isip mo lang yan. Makita ako diri, magpakurit-kurit yung people, kalbuhon ko dito ba? Gunting ko drao. Tapos kiskison ko dayon. Kaninong pattern yan? Sa mundo. Hindi yan sa Christian. Huwag nating i-adapt ang style sa mundo. Amen? Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Maliwanag po mga kapatid. Kapag minahal natin ang mundo, maging kalaban natin ng Diyos. For the friendship of the world is enmity with God. Kaya wag. Kung makita niyo si pastor, kapag gupit mo sinanan, may rason ka mo mag-ilog. Pero hanggat wala, no? Wala pong dahilan. Pattern. The pattern. Third. Okay? It has, not only believer's life has a purpose, has a pattern, has, itong maganda, has a price. 3:14. 3:14. Anong sabi ni Paul? Philippians 3:14. Sabi niya, Philippians 3:14, ready go. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. So nag-mention si Paul dito ng prize. At yung prize na yan mga kapatid, is, sabi niya, I press toward the mark. I press. Hindi yung papindot-pindot lang, dapat pisga. So, ang paglilingkod kay Lord, dapat pisga. Dapat, anong tawag doon, Brad? Talagang, hindi yung pag ganon-ganon. Si Paul talagang, nung tinawag siya bilang maging apostle to the Gentiles, makita mo nga, never siya tumalikod. Never siya, kapatid, nag-back out. Never siya na nag-stop. Talagang very committed si Paul. Kaya sabi niya, even though ang daming mga hindrances, obstacles in life, ang daming gustong humarang, magpa-stop kay Paul. Pero anong sabi niya, 13, Brethren, I count not myself to have apprehended. But this one thing, sabi niya, one thing I do,
forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. So ano ang mindset ni Paul? Forgetting those things which are behind. Para sa kanya, past is past. Yung mga glory days, yung mga past achievement niya, para sa kanya, kinalimutan niya na. Okay? Hindi na siya umaasam doon. Sa halip, ang kanyang goal ay ma-reach niya yung kanyang target. Reaching forth unto those things which are before. Sabi niya, wala na akong magawa sa past. Kung may failure ako, failure na yon, I cannot undone it. Pero may magawa ako para sa future. Kung nag-fail ako before, failure na yon. Pero I can learn out from my failure. Okay? Yun ang kanyang goal. And that is why sabi niya sa verse 14, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Take note, ang maka-achieve nitong prize, yung may ginagawa para sa Panginoon. Don't expect na may matanggap ka na prize kung wala kang ginagawa kay Lord. Gi-promise ang prize sa mga kapatid. Huh? Sa nagpe-perform. Kaya nga dapat tayo maging, pag-ibayuhin pa natin. Huwag tayong maging tamad. Amen? Huwag tayong maging tamad sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Huwag tayong maging tamad sa pag-share po ng gospel. Oh. Talagang na-amaze ako yung isang pastor sa Sorsogon. Dati siyang member galing po siya sa Laguna, San Pedro, Laguna. Malaking church kay Pastor Ed Laurena. Na-convert siya sa rightly dividing. Praise God, nakita niya naintindihan ng tunay na kaligtasan. Ngayon mga kapatid, napaka-bold mag-street preaching. Kita ko yung lahat niya kanyang mga videos, puro street preaching. Pagpunta niya dito sa Bukidnon, sakay siya ng eroplano, Air Asia. Nagtayo sa eroplano habang nag-travel. Nag-preaching siya. Nag-preach siya ng gospel. Bibihira ka lang makakita ng pastor ga-preach. Maybe sa kanto, sa mga streets, meron. Sa bus, meron. Pero bibihira lang sa eroplano. At never pa ako nakakita ng pastor, not even pastor, or mga ordinaryo nga member, ga-preach during sa travel sa eroplano. Mahirap kaya yung, okay lang sa bus, kaya may pusti minsan. Pwede ka makaganon, kaya may upuan. Pag umalog, pag may, ang tawag doon, air pocket ang tawag doon. Minsan, gaganon yung airplane habang gano'n. Pero siya doon, mga kapatid. Habang nag-travel ang airplane sa taas, nag-preach. Mga minamahal, kapatid, kukunin ko po yung atensyon niyo sa ilang sandali. Magbabahagi lang po ako ng salita ng Diyos. Opo. Ang bad news, tayo po'y may kamatayan. At tayo po'y makasalanan. At dahil sa ating kasalanan, tayo'y pupunta ng impyerno, mapapahamak tayo. Subalit, may pag-ibig ang Diyos. May Diyos na namatay para sa atin. Nag-alay ng buhay, nag-alay ng dugo sa cross, upang sino mang sumampalataya at manalig sa Kanya, ay hindi mapahamak sa impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tanging gawin mo, kapatid, ngayong umaga, maniwala ka na si Kristo ay namatay para sa iyo. Inilibing para sa iyo at sa ikatlong araw nabuhay para sa iyo. At ang tanging katubusan at kapatawaran ng ating kasalanan ay ang dugo lamang ni Jesus. Walang ibang paraan para maligtas, kundi ang kamatayan lang ni Kristo sa cross. Kung maniwala ka ngayong umaga, ngayong oras na ito, pangako ng Diyos, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Amen? Saludo tayo mga kapatid. Sa mga tao, mga pastor, na nangangaral ng tamang aral ng kaligtasan. Oh. Praise the Lord for that. Minsan tayo, kahit gospel tracts, nahihiya tayong magbigay. Hindi lang. Si katulang gatsinilas, kay daw dali ito tagaan, kani may salakyan nabi ito budlay, basin suplado ni. Katulang gatsinilas, Minsan, ganun ang mindset natin. Takot tayo.
Every Tuesday, inasama ko si Alden dito, paligid. Soul winning kami, door knocking. Inaiwan ko sa sakyan, lakad kami dito kahit mainit. Every Tuesday, kahapon, tapos the other pa before nagpabukid nun. And thank the Lord. May mga taong nasira natin ng gospel. Nakilala ko, nagpakilala ako, ikaw palang pastor dyan. Pastor, opo. Lagi man kami gadaan dyan. Paligid, tabok lang ng lining dyan. Minsan, ang layo nating naabot, pero mga kapitbahay natin, di pa natin na isa-isa. Soul winning tayo. Amen, members? Soul winning tayo. Kailan tayo mag-soul winning? Dukoy-dukoy ka na? Mahina ka na? Wala ka ng boses? Wala ka ng lakas? Ang daming mga tao, gutom sa gospel. Uhaw sa gospel, di nila alam. Kita mo yung expression ng kanilang mukha nung malaman nila, narinig nila na mahal sila ng Diyos. May Diyos pala namatay para sa kanila. Alam nila namatay, pero di nila alam ang tunay na kaligtasan. Nasapat na po ang kamatayan ni Kristo. Amen. Price. Price for service. Anong sabi ni Paul? 1 Timothy, chapter number 4. O 2 Timothy, chapter 4. Look at verse number 8. 2 Timothy, chapter 4, beginning verse number 6. Anong sabi ni Paul? For I am now ready. Are you there? 2 Timothy, chapter 4, verse 6. For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Referring sa kanyang death. Referring sa kanyang execution. Malapit na siyang patayin. Alam na ni Paul. Pero anong sabi ni Paul? Verse 7, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. So makita mo po yung kanyang consistency. No, mula nung naging Christian siya, ang kanyang nakikibaka siya ng good fight. I have finished my course, yung kanyang mission work, na-accomplish niya, ginanap niya, ginampanan niya. Ano pa ang sabi niya? I have kept the faith. That means hindi po siya nag-apostatize. Hindi siya nag-depart from the faith. Gimintin niya ang right teaching, right doctrine na galing sa Diyos na kanyang ipinangangaral. And therefore, anong result? Sabi niya, verse 8, henceforth, there is laid up for me. What is that? A crown of righteousness. A crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love His, what? Appearing. Paul is so confident na meron siyang crown of righteousness. Anong sabi niya? Which the Lord, the righteous judge, shall give me. Shall give me. Ibibigay sa akin. Alam niya may Diyos na magbibigay sa kanya ng crown. Bakit confident si Paul? Sapagkat alam niya, ginagampanan niya, ginawa niya yung dapat niyang, yung trabaho niya bilang apostol. Tanong, katulad kay Paul, confident ka kaya? Na mayroon ka ring matanggap na crown? No, take note, may 5 crown. 5 crowns na ibibigay ni Lord sa mga believers, sa mga Christian. And of course, isa doon intended para sa mga pastor lang. Pero the rest, pwede nating ma-achieve yan. Yung 4 na yun, pwede nating makuha. At si Paul, sabi niya, the crown of righteousness. Crown of righteousness. Sabi ni Paul, mga kapatid, dapat, okay, I press toward the mark. Dapat ganun tayo. Hindi tayo, parang si Dimas, na sabi sa verse number 10, For Demas hath forsaken me,
having loved this present world. So, dapat hindi tayo si Demas, but tularan natin si Apostle Paul. Amen. Tularan natin si Apostle Paul. Let's go back to Philippians, and we will end this. Number 4 and last. Believer's life has a purpose to live for Christ. Yun ating pinaka-ultimate. Mamuhay tayo para kay Kristo. Hindi sa ating sarili. It has a pattern. Jesus Christ is our pattern. He is our example, our role model. We have a prize to anticipate. And also, we have power. It has power. Philippians 4:13, very familiar verse. It says here, verse 13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Notice the word, I can do, underline the word, all things. All things. Paul says, he can do all things. What was his secret? Not because of his skill, not through his talent, not through his ability, not because of his knowledge, but notice the word through Christ. That's the source of Paul's strength. Because there is a God in heaven that will strengthen Paul. And that is why he said, I can do all things. Same to us tonight, amen? We have the same God, we have the same Savior. And God can equip us, God can give us power. Power. No? Power to overcome evil. Power para makakontinue tayo. Power para makasustain tayo, mga kapatid. Power ma-overcome natin when there is temptation. Power we can overcome when there is trials in life. Kaya wag nating sabihin, Pastor, ako po'y nadala kasi ako'y tao lang marupok. Mali, kapatid. May lakas ang Diyos na ibibigay sa atin. No? Hingin natin ang lakas ng Diyos. Si Paul, tao din katulad natin. Pero salamat, sabi niya, madadala niya, magagawa niya ang lahat na bagay sapagkat may Diyos, may Kristo na nagpapalakas sa Kanya. Kilala mo ba ang Diyos mo? Hello, amen? Saan ka kumukuha ng lakas? Huwag mong sabihin, kapatid, dahil matagal ka ng Christian. No? It's only by the grace of God. No? The power of God. No? For God hath not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and what? And of sound mind. So, maibibigay si Lord sa atin po na lakas. Kaya, huwag kang magpadala. Kung palamigin ka ni Satan, may si Satan ano sa atin. Let's pray to the Lord. Lord, give me power. No? Palakasin niyo po ako. Okay? Na makapagpatuloy po ako. Ito yung 4 na basic lang ito. Buhay natin Kristiyano. Okay? We have a purpose, pattern. Of course, we have a price to anticipate. And God will provide us power. Okay? Sabi niya, ito po'y instruction ni Jesus Christ sa mga kanyang apostles. Acts 1:8, but ye shall receive power after that, the Holy Ghost is come upon you. And ye shall be witnesses unto me, both in what? Jerusalem, in Judea, in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. So, same power ibibigay ni Jesus Christ po sa atin, mga kapatid. All we need to do is to rely on Him. Amen? All we need to do is ask God, ask His strength, ask for God's wisdom, mga kapatid. Shall we all stand and let us pray? Father God in heaven, thank you for this evening. Thank you sa instruction niyo, Lord, sa amin tonight. Patungkol po, Lord, sa buhay po namin. That, Lord, after our salvation, we are already bought with a price, the blood of Jesus Christ, His precious blood that He shed on the cross of Calvary. Father, tonight I